Kumusta kayong lahat? Ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung aking natuklasang pinakasimpleng tangke na pwedeng may oil level regulator. Napakasimple lang ng design na ginawa ko. Ito lang yun. Detachable ito. Pwede siyang ilipat sa ibang sa ibang mga kalan. So ang purpose ng isang tubo na to, ito ay sa hangin. Then yung isa naman, yung labasan ng used oil. Then ito naman yung papasukan ng ating used oil. Yung hawak ko, ito ay pinaka holder, pag-position ng ating pinaka tangke. Okay, so ito ay napaka-simple lang. Tingnan niyo yung pagkakayari. Yan lang. Ganito lang. Pinasimple ko lang. Dati may nakalagay ito rito ng butas sa kabilaan para malaman nyo laman ng tangke. Pero mas hindi na siguro kinakailangan. Madali namang malaman kung gaano karami ang laman ng tangke. Pwede tayong maglagay ng extension na rod dito sa pinakakap na to, o kaya sundutin na lang natin, din malalaman na natin yung laman ng ating tangke. Kasi sa gabal, nagawa na ako ng gano'n, kaya lang masyadong sa gabal, so pinasimple ko lang. So ito na nga yung pinaka-latest. Napakasimpleng design. Yan lang. Ang bibilhin nyo lang, yan lang itong ano lang na ito, itong gate valve. Okay, so lalagyan ko muna ito ng used oil. Siya nga pala, ito ay adjustable din. Pwedeng itaas kasi minsan ang gusto nating level, halimbawa ang laman na gusto natin sa ating tangke ay hanggang dito lang. So pwede natin itaas itong buong tangke na ito. Isang pin lang ang katapat dyan. Ito lang. Isang pin lang yan. Okay, so isang pin lang ang ginamit natin dyan na pang-lock. Ayan. Pwede nang bumaba. Pwedeng tumaas. Ayan. Gaganyan lang. Kung gusto, hanggang 5 level ito. Hanggang 5 level ang pin na yan. Depende sa inyo kung gaano karami ang gusto nyo itaas o ibaba. Yung pinakailalim, pinakasagad yun. Okay, so ang pinakaunang procedure dito, sisiguraduhin nyo lang na ang level ng ating salo at saka ito ay pantay, magkapantay yan. Then sa obserbasyon natin, sa pagpapagamit ng ating used oil kalan, makikita na natin kung gaano kataas ang level na gusto ng ating pinaka-burner o chamber. Ngayon, pagka nalaman na natin yung pinaka-level na nasa maximum ang performance niya, saka natin i-adjust ang ating pinaka-laman ng ating pinakasalo. May adjust natin yan dito sa ating lugar na ito. Kasi pwede natin siyang itaas, pwedeng ibaba. Isang pin lang ang ilalagay natin. Yan. Okay na yan. Stable na yan. Hindi nagagalaw yan. Para hindi masalimuot. Okay. So, lagyan muna natin ito ng laman. Brand new ito. Hindi pa ito nasasayaran ng used oil. Katatapos ko lang gawin. So, ayan lang siya. Ayan lang ang pinaka-itsura niyan. Okay, so lalagyan ko muna ito ng laman. Pag maglalagay ng laman, siguraduhin na nakasarado yung ating pinaka-gate valve. Para sigurado maglagay ganito pansal. Okay, so lalagyan muna natin ng used oil. Ulitin ko, ngayon pa lang ito magagamit. Ngayon pa lang natin ito matetesting. Hindi ko pa ito talaga natetesting. Wala pa talaga siya kalaman-laman na langis. Yan, malinis pa rin ito. Wala pa rin yan. Ano pa rin ito ng pinag-weldingan. Okay, so lalagyan muna natin ng laman. Usually lang ilalagay natin.
Okay, so isang testing para effective ang ating ang ating tangke. Pag naglagay tayo ng laman, dapat walang tutulo sa dalawang tubo na nandito. Kasi pag may tumulo, palpak itong ating tangke. So maglalagay tayo ng laman. So sana walang tumulo. Okay, so pupunin na, uubusin ko na yung laman na ito. Medyo marami-rami pa ito. Okay, so nalagyan natin ng laman. Nakita ninyo walang tagas sa ating dalawang tubo. So nilagyan na natin ito ng laman sa taas. Ang laman nito halos 2 litro ang laman nito ng tangke mo na gawa kasi pang sarili lang naman ito. So nag-provide ako ng kwan baka sakaling may tumulo. So walang tumulo. So ibig sabihin, okay yung portion na to rito. Then, tatanggalin na natin yung takip. Tapos, saka natin lalagyan ng sara. Siguraduhin din na nakasilyado yung taas na yon. Kasi pag binukas natin itong ano na ito, itong gate valve, kapag ka may sumingaw sa ating pinaka tornilyo sa taas o lock, magdedire-diretso yan, hindi na makakontrol yan, mag-overflow yan, tatagas ang gusto rito yan, mauubos yan. Okay, so siguraduhin natin na nakalock. Okay, hand pressure lang, maski hindi nyo na gamitan ng tornilyo. Ngayon, itong moment of truth. Okay, so nakikita nyo itong ano na ito. Itong tubo na ito, yung isa mas malalim ng kaunti, dito lalabas ang langis. Dito naman yung level na gusto natin na patitigilin yung langis. So tignan natin kung titigil yan sa lugar na ito. Hindi masyadong kita, pero teka, kukuha lang ako ng hindi pwede siguro ganito. Okay, for testing. Okay, so bubuksan ko itong itong gate valve. Hahayaan natin siyang tumulo. Dapat pagdating sa level na ito, pag dumapo rito yung level na mantika o loose oil, dapat pusa siyang titigil. So kaya ito tinawag na automatic. Kasi ang pinaka-proseso, tutulo ang langis, mapupunta sa ating imbudo, tapos pag na-consume na ito ng ating pinaka-chamber ng burner natin, unti-unti rin niyang susuplayan ito. Dadaloy rin papunta rito. Habang nababawasan yung ating chamber, yung ating burner, mag-re-release din siya ng paunti-unti. Kaya itong pinakamaganda sa may automatic, hindi ka na papatak-patak. Makukuha na natin yung level na gusto natin na dami sa loob ng ating chamber. So ito, gagamit ako na ito. Bubuksan natin yung ating valve. Tingnan natin kung ano mangyayari. Dapat pagdating sa level na to, dapat titigil na ito. Kasi pag dito sa imbudo, hindi nyo masyadong makikita. So dito natin testing. So hahayaan ko lang yun dyan na nakatigil. Tignan natin kung may tatagas. Sana wala. Okay, so hopefully, ulitin ko, ang langis ay bubuksan na natin, ay yung used oil. Dapat pagdating sa level na to,
titigil na siya. Okay, so let's try. Okay, so the moment of truth. Okay, so bubuksan na natin. Ayan, tumutulo na yung ating langis. Ayan yung use oil. Tingnan natin kung titigil siya sa lugar na yun. Hayaan ko siya nakabukas ng ganyan. Pupul natin. Ayan, nakapul na yan ha. Yan, malapit na dumating sa dulo ng ating pinaka tubo. Paghalik ng langis sa tubo natin, dapat hindi na yan diretso. Malapit na, mga kalahating pulgada na lang. So ayan na, 1/4 off. Ayan, tumigil na siya, hindi na siya dumiretso. Ibig sabihin, effective ang ginawa kong design na ito. So hindi ko tatanggalin muna yun dyan. Ayan natin, para makita nyo kung tataas pa yan o hindi. Ayan, ayan mo siya, hindi na talaga gumagalaw, hindi na nagbabago ng level. So ganyan ang nangyayari sa ating pinaka-salo o sa embudo. Kahit pa hayaan natin nakatodong nakabukas ang ating pinaka gate valve, hindi na yan magkukontinue ng tagas, kasi narating na niya yung pinakadulo ng ating isang tubo na source ng hangin. Kasi kung walang presence ng hangin sa loob, hindi yan magdediretso, mananatili yan sa ganyan. So nanatili siya sa ganyang level. So ibig sabihin, effective itong ating lagayan ng ating yung ating tangke. Okay, so ayan. So tumigil siya ron sa pinaka-level ng ating daanan ng hangin. Okay, so pwede na natin itong ikabit sa ating salo. So ganito lang ang pagkakabit niyan. Yan. Stable na yan. Then yung pinang-testing natin kanina, ibalik natin sa loob. So nakalak na ngayon yan. Wala nang tatagas doon. Okay, so naka-set up na ito ngayon. Ito na yung aking bagong pinaka-model. Ito na ang complete na set niya. So, ayan. Okay, kung titignan ninyo, medyo malaki siya. Pero magaan lang po ito. Wala pa tong wala pang 5 kilo lahat. Ang mabigat lang yung tangke. Kasi purong galvanized na distress. Okay, so may design na rin siya na semi-anti-apaw. So, gaya ng sabi ko, kung gusto nyo i-adjust ito, pin lang. Pin lang ang kwan dyan. Yan. Kung gusto nyo pinakasagad, ang
Allowance na nilagay ko dyan sa pinaka max, pinaka walang pin ay 10 mm o 1 cm ang laman sa loob ng chamber, sa loob nito. Then pag nagkaroon to ng laman at 10 mm, magkakaroon din ito ng 10 mm. Kaya kung gusto kong palakasin o dagdagan yung laman ng ating pinaka chamber, itataas ko lang ang ating itataas ko lang ito ng isang pin. Yan. So, dadami na yung stock ng langis natin dito. Papunta rito. Eksakto lang. Parehas lang ang magiging level. Kasi meron tayong stopper. So, kung gusto nyo pang taasan, nasa sa inyo yan. Hanggang 5 level lang ginawa ko rito eh. Yan. So, wala nang maraming masyadong masalimuot na design. So, ito yung pangalawang design ko ng tangke ng ating use oil regulator. Okay, so yan, ulitin ko. Yan, ganyan lang ang design niya. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa paggawa ng ganitong mga tangke. Hindi ko na masyadong masalimuot. Ganitong design na lang ang ginawa ko. Nakita niyo naman na effective. Okay, so sana may napulot kayong idea. Ang susunod naman ito, test fire ng aking bagong kalan. Ang paa nito, 7 pa ang ginawa ko. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa paggawa ng mga ganitong klase ng tangke. Kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong masalimuot, walang masyadong maraming ka-design o maraming mga nakalawit-lawit. Ang importante dito, gumagana. Matansya ninyo o masunod nyo yung gusto nyong laman ng ating pinaka chamber o sa burner natin sa loob nito, yung pinaka chamber nito. Kung gaano kataas ang level na use oil ang gusto natin. Kasi sa obserbasyon natin, makikita natin kung gaano kataas ang performance ng ating use oil na ginagamit. Kasi pag masyadong kukonti, hindi siya masyadong makapag-perform ng maayos. So by means of this, makokontrol na natin kung gaano kataas ang level ng use oil na gusto natin palakasin dito. Makokontrol natin yan dito sa pin. Kung gusto nyong patasin o pababain ng laman ng ating laman sa loob, i-adjust nyo lang ito. So, isang pin lang ang katapat. Ano nga lang ito? Pako lang. Yan. Pako lang ang katapat. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Okay, so until then, ang susunod, papawang ko ito.